God. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Romans 11:33 to 36. Sabay-sabay po natin basahin. Oh, the depth of your riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment and unfathomable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who became His counselor, or who has first given to Him that it might be repaid to Him? For from Him and through Him and to Him all things. To Him be the glory forever. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tunay nga po sa iyo lamang ang papuri, O Diyos. Amen. Sa lugar na ito, Panginoon, Ikaw lamang po ang tataas po namin, Panginoon. Salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay dumako sa lugar na ito. Sama-sama kaming sumamba sa iyo, magpuri, Panginoon. Maraming salamat dahil alam po namin, Panginoon, kumikilos ka patuloy sa aming mga buhay. Inihahanda niyo po ang aming mga puso at ang aming isipan, O Diyos, upang tanggapin ang mga biyaya na aming pong pagsasalu-saluhan, spiritual, that will nourish our spiritual lives, Lord God. Salamat po, Panginoon. May you continue to transform us from glory to glory through Thy Word, O God. Salamat po. Ito po ang dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsasabi ng Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, batiin natin ang bawat isa. Kamayan natin ang bawat isa. Pati yung mga lalong-lalo na yung mga nagbabalik loob. Ayan. Mga kapatid natin na wala for some period of time. Binabati rin natin yung mga nasa Zoom. Sir Ana, Sir Rose, Brother Johnson. Ayun, no? Praise God. Oh. Praise the Lord. At saka yung mga nanonood po sa atin sa recording. Please like and subscribe and please share. Please click the notification bell. Alright, para tayong vlogger. Ha? Okay, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Gaya po na sinabi ng ating pong MC, nasa series po tayo ng The Five Solas of the Reformation. Praise God. Panghuli na po natin sa ating series. Amen? Panghuli na po natin. Ang ating pong pinag-aaralan para po maintindihan ninyo yung five solas of Reformation. Una, salvation is by the grace alone. O, tinatawag na sola gratia. Okay? Through faith alone, yan ay sola fide. In Christ alone, solos Christus, as revealed in the Scripture alone, that is sola scriptura, to the glory of God alone. Soli Deo Gloria. Nakita natin, lahat yan connected eh. Uulitin ko, without the solas. Ako na lang po. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, as revealed in the Scripture alone, to the glory of God alone. Amen? Yan po ang five solas of Reformation. Ngayon po tayo ay nasa Soli Deo Gloria. I think ito i-preach ko na before eh. No? To the glory of God alone. Our topic is about giving glory to God alone. Pagbibigay kapurihan sa Diyos lamang. Wala nang iba, mga kapatid. Amen? Before that, let me just share a illustration. Ang title po nito, The Proud Rooster. A farmer had a rooster that crowed every morning right before sunrise. Lagi siyang tumitilaok. Parang parang totoo Laging tumitilaok tuwing umaga. One day, the rooster started bragging to the hens. Nagyayabang siya doon sa mga inahing manok. Itong rooster na ito. Sabi niya, did you see that? Pagkatapos niyang tumilaok, talagang proud na proud siya. Nakita niyo yun? Sabi niya doon sa mga inahing manok. Every time I crow, sabi niya, every time daw siya na tumitilaok, the sun comes up. Antindi, no? Pag daw tumilaok siya, tapos lumalabas daw yung ganun daw siya katindi. Lumalabas yung araw. That's how powerful I am, sabi nung rooster. The farmer heard it and laughed, saying, you can crow all you want, but if you think the sun rises because of you, you're just full of hot air and feathers. Sabi niya, puro kahangin. Minsan, ganun daw po tayo mga kapatid eh.
Ano? Sometimes we're like that rooster. We do our small part in God's plan, but then start acting like we made the sun rise. All glory belongs to God. Amen? Not the rooster. Andiyan kayo mga kapatid? Ang glory, ang kaluguran, ang papuri ay sa Diyos lamang. Minsan kasi nagiging part tayo doon sa plano ng Diyos, na nagiging involved tayo doon sa ginagamit tayo ng Panginoon, tapos minsan parang tinitake natin yung glory. Pag nag-share tayo ng gospel, akala natin, yan nailigtas ko yan. Ano? O pagka tayo ay nagpapaawit, ayan, talaga namang yung mga kapatid, sumasamba sila dahil sa akin, hindi dahil sa iyo. Mga kapatid, nagpipreach ako, mga kapatid ay matitindi na, hindi dahil sa atin. Ito ay because of God's glory. Glory to God alone. All things exist. Naalala ko pa, mga kapatid, parang, ito yung kwento na ito, parang yung natatandaan niyo yung kwento sa Pilipinas, na yung tinatawag na yung bangaw sa ibabaw ng kalabaw. Di ba? Sabi niya, nasa ibabaw siya ng kalabaw, nagtatrabaho yung kalabaw buong maghapon, no? Tapos yung bangaw, yung hindi niyo alam yung bangaw, yung malaking langaw. Bangaw kasi malaki yun. Ang sabi niya ay, maghapon tayo nagtrabaho, Pagod na pagod yung kalabaw, pero sa buong maghapon, tapos sasabihin, talaga naman naghirap tayo maghapon. Ganun minsan ang kaisipan natin No, lahat ng meron tayo, lahat ng pag-aari natin, maging ang talino't lakas natin ay galing sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magyabang sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, soli Deo Gloria, to God be the glory alone. The ultimate purpose of salvation and life itself is not man's happiness, but God's glory. Yung purpose natin sa buhay, bakit ka nilikha ng Panginoon? Bakit ka inalaw ng Panginoon mag-exist sa mundong ibabaw at iniligtas ka ng Panginoon? It is for God's glory. For God's glory. Sabihin mo sa katabi mo, your purpose is to glorify God. Yan ang purpose natin, mga kapatid. Bakit ka nag-i-exist? Bakit ka niligtas ng Panginoon? Ito ay for God's glory. Hindi para sa happiness. Hindi para maging masaya. Kasi number one na purpose ng alam ng buong mundo, ay ako nag-i-exist ako to be happy. Hindi yun, mga kapatid. Hindi yun yung purpose. Yes, part of our lives, pwede nating sabihin na tayo ay gusto nating maging masaya. Hindi naman masama. Pero hindi yan ang pinaka-ultimate purpose of life. So, ngayon, pag-aaralan po natin ano ibig sabihin ng Soli Deo Gloria. Number one, what is God's glory? Kasi glory to God alone. Let us define the word. Isaiah 6:3, ang sabi dito, and they were calling to one another. Anong sabi ng mga ng angels? Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy, the Lord God Almighty. The whole earth is full of glory. Sabi rin ng Psalm 19 verse 1, the heavens declare what? The glory. Kaya nga glory to God. Ano ba ibig sabihin ng glory na yon? The skies proclaim the work of His hands. Anong ibig sabihin ng glory? It is from the Hebrew word kabod, which means weight, glorious splendor, abundance, dignity. Sa Greek, ang ibig sabihin niya ay doxa. Ang ibig sabihin ng doxa ay splendor, brightness. No? Nagniningning ang Diyos. Kaningningan ng Panginoon. Splendor, abundance, dignity. Magnificence, excellence, dignity, grace, and majesty. Also honor, praise, and worship. Sa Tagalog, ang ibig sabihin po ng glory is kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos. Beautifully combine both the greatness and the shining presence of God. Hindi lamang kaningningan o kadakilaan, no? Kaluwalhatian ng Diyos. So yun palang ibig sabihin ng glory, kaluwalhatian ng Diyos. It combines yung kaningningan, yung liwanag ng Diyos, at saka yung greatness, yung kadakilaan ng Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng glory. So ang ibig sabihin ng glory, scholars agree that defining God's glory is impossible. Mahirap i-define yung word na glory. Sabi ng mga theologian,
Impossible. Because to define His glory is also to define God Himself. Kaya pa nating i-define ang Diyos? Kasi kung kaya nating i-define talaga ang Diyos, kaya nating unawain ang Diyos. Kung kaya nating unawain ang Diyos, hindi na sa Diyos, mga kapatid. Kasi nga, He is magnificent. God is glorious, magnificent, beautiful. Yung splendor ng Diyos, hindi natin ma-explain. No one can fathom. Walang makakaintinding lubos sa Diyos. We cannot fathom ultimately ang Panginoon. We cannot fathom the infinite worth of the Almighty. The glory of God is the visible manifestation of the invisible God. Pag nakikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kadakilaan ng Panginoon, yung kaningningan ng Panginoon, yun yung tinatawag na glory, visible. Manifestation of, invisible ang Diyos eh. Amen? God is Spirit. Amen? Sabi ng Biblia, malinaw, God is Spirit. So, those who worship Him must worship Him in spirit and truth. So, God is Spirit. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero pag nagmamanifest yung glory ng Panginoon through His works and everything, yung liwanag ng Diyos, yung kaningningan ng Panginoon, yung kadakilaan ng Panginoon, pag nakikita natin, that is the glory of God. Kaya nga, visible manifestation of the invisible God. The beauty of His holiness. The weight of His presence. Ang hirap i-explain mga kapatid Imagine natin the beauty of His holiness, yung kagandahan ng kabanalan ng Diyos. Ano pa? The weight of His presence. Yung bigat ng presensya ng Panginoon. Paano mo i-explain yun? Di ba? Andiyan kayo kapatid, ang hirap i-explain Kaya nga tama yung mga theologian The splendor of His majesty and the wonder of His works. Yung mga gawa ng Panginoon, yung kagandahan, kagalingan ng gawa ng Panginoon. Sabi ng isang theologian, si Louis Berkhoff, sabi niya, the glory of God is the manifestation of His excellence and the outward revelation of the inward perfections of His being. No? Nanghihirap i-define yung glory No? Sabi ng mga theologians. So, the glory of God is embodied in Christ Jesus. Ngayon, makikita natin yung glory ng Panginoon nakay Kristo ang glory ng Diyos Sabi ng John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Anong nangyari? Glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa katauhan ni Hesukristo. So when we want God's glory, yung glory ng Diyos, ay nakikristo. Nakita ng mga disipulo kay Kristo. Sabi ng John 1:14. Makikita natin sa Isaiah kung sino yung nakita ni Isaiah. Isaiah saw Jesus' glory. John 12:41. Anong sabi ng John 12:41? Isaiah said, this because he saw Jesus' glory and spoke about Him. Makikita natin sa Isaiah 6:1. In the year that King Uzziah died, andyan ba? Ayan, yan pala. In the year, basahin natin mga kapatid. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled. Ito, malinaw na malinaw dito, si Jesus ay God Old Testament ito mga kapatid, Isaiah. Sabi rito, ano dyan? In the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Si Prophet Isaiah ang nagsasalita rito, mga kapatid. Nakita daw niya si Lord, hindi pa si Jesus ang tinutukoy niya. I saw the Lord. Yung glory ng Panginoon ay nakita daw ni Isaiah. I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Sa New Testament, sino yung nakita ni Isaiah? Old Testament ito nakita ni Isaiah yung glory ng Lord. Si Lord ang nakita niya. Pero sa John, makikita na John 12:41, balik mo ng isa nak. Sabi nito, Isaiah said, this because he saw. Sino nakita ni Isaiah? Si Jesus, mga kapatid. Kaya ito yung tinatawag sa theology na Christophany, yung pagpapakita ng Panginoong Jesucristo in the Old Testament. Makikita natin dyan, mga kapatid. So, ang linaw, dyan pa lang yung mga nagsasabi, si Jesus hindi God. Ayan pala, ang linaw mga kapatid Ang nakita na Isaiah, si Lord.
Pero sabi ni John, sinong nakita ni Isaiah? Si Jesus. Malinaw mga kapatid. So makikita natin, yung glory ng Diyos ay sumasa katawan, embodied in Christ Jesus. Na kay Kristo yung glory. Hebrews 1:3, sabi niyan, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Mga kapatid, andyan? Basahin natin. An exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sin, He sat down at the right hand of the majesty on high. Makita natin, He is the radiance of the glory of God. Exact imprint of His nature. And He upholds the universe. Tapos sasabihin nila, si Jesus hindi God. Di ba mga kapatid? So makikita natin, yung glory ng Diyos ay sumasa katawan kay Jesus Christ. When Philip, one of the disciples, asked Jesus to show them the Father, Jesus replied, Don't you know me, Philip, ever after I have been among you such a long time? Anyone who's seen me has seen the Father. Mga kapatid, how can you say, show us the Father? Makikita natin dito yung Trinity. Di ba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero dito tinutukoy lang ng Panginoon Jesucristo, God the Father, at saka siya. Yung pag sinabi mong show us the Father, I want to see the glory of God, na kay Kristo ang glory ng Diyos. Pag nakita mo si Jesus, nakita mo ang biyaya, ang glory ng Panginoong Jesucristo, ang glory ng Diyos. So we already define anong ibig sabihin ng glory. No, ang hirap i-define yung glory, di ba? Pero makikita natin yung brightness, yung splendor, yung magnificence, yung excellence, yung beauty of His holiness, yun ang ibig sabihin ng glory ng Panginoon. So why should we give glory to God? No? Bakit ba natin ibibigay yung glory? Yung papuri, pagpapasalamat, bakit natin ibibigay? Una, we define what is glory. No? Pangalawa, why should we give God glory? Number one, because He alone deserve it. Ito yung main reason. Bakit tayo magbibigay kaluguran sa Diyos? Bakit tayo magpupuri sa Panginoon? Bakit ko ibibigay sa Kanya ang lahat ng kaluguran? Bakit? Kasi nga, number one, He alone deserve it. Siya lang ang nararapat pagbigyan ng glory eh. That is our main reason. God deserves glory because there is no other God besides Him. Bakit ko ibibigay ang glory sa Diyos? Kasi siya lang ang nag-iisang Diyos eh. Hello? Siya lang ang karapat-dapat pagbigyan ng glory kasi siya ang nag-iisang Diyos. Exodus 23, sabi diyan, You shall have I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. May iba bang Diyos? Lahat ng tinatawag na Diyos ay peke. Peking Diyos. O idols. No other being shares God's glory. Sabi ng Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Hello mga kapatid. So kanino lang daw natin ibibigay ang glory? Why should we give God glory alone? Sa Diyos lamang. Bakit? Siya lang ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba. At ang sabi ng Panginoon, hindi daw niya isi-share yung glory niya kahit kanino. Lalong-lalo na sa idols. Pag sinabi nating idols, yung mga inukit na mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Nabalitaan ko, last week, marami daw tinamaan eh. Sa sermon natin about worshiping Mary, acknowledging the Pope, and dumadaan pa sa priest. Marami daw tinamaan eh. Baka meron pa kayong picture ni sa wallet nyo. At hinahalik-halikan nyo pa pagkagabi, mga kapatid. Si Jesus lang ang mediator, hindi na kung saan tayo dadaan. Amen? Mga kapatid, kung mamaya, kung kanino pa santo pa kayo dumadaan. Hindi na. Dumiretso na tayo, mga kapatid. Kaya dito makikita na no other being shares God's glory. Bakit? I am the Lord, sabi ng Panginoon. That is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Ayaw na ayaw ng Diyos yun. Kasi siya lang ang Diyos. Pero siya lang ang Diyos. Tapos ikaw sumasamba kung kani-kaninong carved idols, mga inukit
hindi na inukit ngayon eh. Dati kasi inukit eh. Ngayon, manufactured. Galing China, made in China. Pag tinig mo sa ilalim, yung mga santo, made in China eh. Kasi ivory ito, ivory. Pero may tatak sa ilalim eh. Quiapo pala binili. So hindi dapat natin sinasamba. Ayaw ng Diyos yan. He will not share. We should never bow down to worship any created being or their representations. Huwag tayong lumuluhod, mga kapatid. Ang linaw ng sinabi ng Diyos, hindi niya i-share yung glory niya. Kaya nga, God deserves all the glory alone. Ang Diyos lang, kasi siya lang ang tunay na Diyos eh. Ngayon, sumasamba tayo sa mga linilikha ng kamay. Di ba mga kapatid? Kung ano-ano mga likha ng kamay at saka mga tao. Hindi yan ayaw ng Panginoon yan eh. We should never bow down to or worship any created being or their representation. Marami akong nakakausap mga kapatid. Sabi, hindi naman kami sumasamba. Pastor, hindi po kami sumasamba. Picture lang po yun, parang inaalala lang po namin. Ang lino ng sinabi ng Biblia mga kapatid eh. Di ba? He will give to no other, nor my praise to carved idols. You might say, Pastor, we are worshiping Jesus when we bow down to His image. Di ba? Maraming nagsasabi eh. Sasabihin nila, pagka sumasamba po kami, hindi naman po carved idols, si Jesus naman po yung sinasamba namin. Ang tanong ko sa inyo, sinong Jesus? I-post mo na. Next, sinong Jesus? Sasabi, Pastor, hindi po ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kay Jesus po ako sumasamba. Pangalawang tanong ko sa'yo, sinong Jesus? Lahat ng Jesus na na-existing, hindi magkakamukha eh. Andiyan po ba kayo kapatid? Yun ang pangalawang tanong mo sa kanila. Hindi po, si Jesus po ang sinasamba ko pagka pupunta po ako ng simbahan. Si Jesus po, lumuluhod po kay Jesus. Sinong Jesus? Pagpunta mo sa Quiapo, medyo negro. Pagpunta mo sa ibang, medyo maputi, mistiso. Tapos sa kabila, medyo singkit. Sinong Jesus? Ang tanong, kapatid. Ito, bibigyan ko kayo ng facts. Unlike emperors, generals, and philosophers of his time, Jesus left no physical description. Mapapansin mo, pag ilang beses na natin nabasa ang Biblia eh. From cover to cover. Bakit walang description ni Jesus? Ng mukha niya. Si Jesus, ganito. Ganito. Wala eh. Bakit kaya? Unlike emperors, itong na-observe ko mga kapatid eh. Unlike emperors, generals, katulad ni Alexander the Great. Merong may exact na picture ni Alexander the Great eh. Inukit eh. And philosophers, ka-time lang ni Jesus yung mga yan. And philosophers of his time, Jesus left no physical description. And no contemporary artwork or sculpture of him has ever been found. The New Testament gives no description of his face, height, or features, only his character and action. We don't know what Jesus looked like. And any image of him today is an artist's imagination. So yung mga picture ni Jesus na nag-i-exist all throughout the world, imagination lang. Ako, mga kapatid, kung sinasabi mong sinasamba mo si Jesus, kapag nakatingin ka sa picture niya, ito lang ang masasabi ko sa'yo, sigurado ako, hindi yun si Jesus. Kasi wala ngang exact representation, wala ngang exact pictures, wala ngang exact na image ni Jesus eh. Na nag-i-exist mga kapatid. Tapos sasabihin mo, si Jesus po yun. Yung nasa picture mo, ng wallet mo kapatid, hindi ko kilala kung sino yan. Kapatid, naiintindihan ba natin? Imagination, not as historical likeness. Makikita natin dito, like Shadrach, Meshach, and Abednego, we must stand firm in our worship of one true God, refusing to bow down even if it costs us our lives. Diba si Shadrach, Meshach, Abednego, alam niyo yung kwento eh. Nagpagawa ng rebulto, si Haring Nebuchadnezzar. Diba? Sabi niya, pag tumurotot, sumamba kayo. Diba? Trumpet and everything, cymbals.
Lumuho kayo sa aking image na pinagawa. Anong ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego? Nanatiling nakatayo. Kasi alam nilang kailangang sumamba lang sa Diyos na nag-iisang Diyos. Hindi kahit na kanino anong ginawa ng kamay. Makikita natin sa Old Testament, binigyan pa nga ng arguments yan eh. O, yun daw yung kumuha daw ng punong kahoy, pagkatapos kumuha ng punong kahoy, inukit. Yung inukit, niluhuran. Tapos yung kalahati ng inukit, pinanggatong, pampainit ng kakainin. Binibigyan tayo ng tamang katinuan ng Biblia eh. Oh, yung puno, kumuha ng puno daw yung mang-uukit, yung kalahati ng yung puno, inukit niya. Tapos nagdadasal siya doon. Bigyan mo ako ng pagkain. Pero yung kalahati nung puno na kinuha niya, yung troso, pinanggagatong niya, umiinit yung sikmura. Binibigyan tayo ng correct na kaisipan eh. Biruin mo, pareho mong pinanggatong mo, tapos dinadasalan mo, pareho lang. Kita na, kaya sa Diyos lang tayo dapat lumuluhod eh. Mga kapatid, nag-iisang Diyos, tayo sumasama. Glory to God alone. Idols steals God's glory. Ninanako ng mga idols, ng mga Diyos-Diyosan, yung spotlight. Kasi dapat sa Diyos ka nagdadasal. Kung kani-kaninong inukit ng kamay ka nagdadasal. Ninanakaw nila yung spotlight eh. Sabi ng Romans 1:22-23, ito, basahin natin, napakalinaw mga kapatid. Claiming to be wise, pinagpalit daw ng mga luko-luko, no? Foolish eh. Yung immortal na Diyos, infinite God, invisible God, pinagpalit daw nila saan? Sa images resembling mortal man. Inukit ng mga kamay. And birds, and animal, and creeping things. Sumasamba sa mga ibon, sa mga gumagapang, at sa anumang mga hayop. No? Idols are anything that takes the place of God in person's heart, trust, or worship. Hindi lamang yun ng Diyos-Diyosan, yung mga Diyos-Diyosan nasa paligid natin. Hindi lang yan ang Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan din yung mga ginagawa nating number one sa buhay natin. Lahat daw ng umaagaw sa atensyon natin na number one ang Diyos, no? Yung ating pagsamba, yun ay Diyos-Diyosan. Yung tiwala natin na pupunta na sa tao, nagiging Diyos-Diyosan yun. Yung tiwala natin na pupunta na sa bank account natin, hindi. Kahit mag-pandemic ulit, tatayo ako. Yung pagtitiwala mo na, ando na sa bank account mo. Nasa trabaho mo na, hindi ako mawawala sa kumpanyang ito. Ako ang pundasyon ng kumpanyang ito. At hindi, ano? Hindi ako mawawala. Ugat na ako sa kumpanyang ito. Baka mamaya, alisin ka ni Lord dyan. Pag nandun na yung pagtitiwala mo, nagiging Diyos-Diyosan na. Hindi na sa Diyos, hindi Lord. Salamat. Glory to God alone. Salamat sa trabaho, salamat sa kalakasan. No? Kaya nga glory to God alone. Bakit natin ibibigay sa Diyos ang glory? Una, because He deserves it, alone deserves it. That's the main reason. Second reason is because we have created for it, because we were created for it. Nilikha ka ng Diyos para ibigay ang glory sa Kanya eh. Basahin natin. Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Nilikha ka ng Diyos, kapatid. Bakit ko bibigay ang glory sa Diyos? Kasi nilikha ka ng Diyos para ibigay ang glory sa Kanya. Para papurihan ng Diyos. So ang isang tao kapag hindi nagbibigay ng glory sa Diyos, nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, hindi sumasamba sa Diyos, you are not doing what you are created for. Because of, number 3, because of who He is. Bakit ko ibibigay ang glory sa Diyos? Dahil sa character and attributes ng Panginoon, karapat-dapat siyang papurihan eh. God deserves all the glory because of His attributes, love and faithfulness. Psalm 115 verse 1, not to us, hindi sa amin ang glory. Sabi ng psalmist, not to us, O Lord, not to us, but to your name. Give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Not to us. Another thing, because of what He has done. Ulitin ko mga kapatid, bakit natin ibibigay yung glory sa Panginoon? He alone deserve it because we were created for it. Number 4, because of who He is.
Lastly, because of what He has done. Bakit ka magbibigay kaluguran sa Diyos? Bakit ka magbibigay papuri sa Panginoon? Why you will give glory to God? Kasi sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Unang-una, niligtas ka ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Biyaheng impyerno tayong lahat, pero sa biyaya ng Diyos, sa kahabagan ng Panginoon, pinadala niya ang Panginoon Jesucristo para tayo sa Kanya maniwala at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. He deserves all the glory. God deserves all the glory because He alone saves people. Salvation belongs to God alone. Planned by the Father, accomplished by the Son, applied by the Spirit. Makikita natin eh. Bakit ibibigay ang glory sa Diyos? Siya ang nagligtas sa atin eh. Hindi natin tinulungan ng Diyos para iligtas tayo. God deserves all the glory because He alone saves people. Salvation belongs to the Lord. Kaya glory to God alone eh. Number 3, how can we give God glory? Application na tayo. Paano ko ibibigay sa Diyos ang glory? Number 1, by worshiping Him. When we behold God's glory, the proper and ultimate response is worship. Pag nakita mo yung glory ng Diyos, yung kaningningan ng Panginoon, yung beauty of His holiness, yung splendor ng Diyos, yung works, yung mighty works ng Panginoon, ano ang proper response? Worship. Mapapapuri ka sa Panginoon eh, dahil makikita mo yung kadakilaan ng Panginoon eh. When we behold God's glory, the proper and ultimate response is worship. Your lips should glorify God. Yung topic natin sa Bible study, professing God. We need to profess, confess. Yung papuri natin, we should witness. Mga kapatid, your lips should glorify God. Yung ating mga labi, dapat nagbibigay papuri sa Diyos. Amen? Natututo tayo magpasalamat sa Diyos palagi, yung ating labi. Kapag may pagkain sa ating table, magpasalamat tayo sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pag niligtas tayo ng Panginoon sa anumang sakuna, anumang aksidente, salamat sa Diyos. Your lips should glorify God. Professing, testifying, or witnessing. Kaya nga, praise God, yung mga kapatid na tumatayo rito para mag-testimony, magpasalamat. Kasi that's the proper way we should worship, give glory to God. Mga kapatid. Psalm 63 verse 3, anong sabi dyan? Because of your steadfast love is better than life. Sabihin nga natin, my lips will praise you. Anong tanong? Anong lumalabas sa ating mga bibig? May pagpapasalamat ba sa Lord? Kumakakanta ka ba ng papuri sa Diyos? Amen. O yung mga kinakanta mo lagi ay makamundo. We are created to glorify God. Palitan na natin yung mga playlist natin. Yung mga gumagamit ng Spotify, patingin nga ng Spotify playlist mo. What that? Singing. Una, professing, testifying, or witnessing. Pag pumunta tayo dito sa harapan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya nga, merong portion para mag-testify sa glory ng Panginoon Magpasalamat sa Diyos. Kasi kasama yan Another thing is singing. Kumakanta tayo. Psalm 95, 1-2. Come, let us sing for joy. Amen. With thanksgiving and extol Him with music and song. Bakit ba yung mga born again lagi nang kumakanta, praise the Lord, kasama yun Kasama sa pagpupuri, pagbibigay kaluguran sa Panginoon, kaluwalhatian sa Panginoon, ng pagkanta. Singing, mga kapatid. Professing, testifying, and witnessing, another thing is singing. Your gesture, another thing is your, lips. Pangalawa, yung gesture. Yung mga ginagawa natin, papuri sa Diyos. Psalm 63 verse 4, so I will bless you as long as I live. In your name, I will. Ano yung sabi dyan? Andiyan ba? And then, next. Wala? Okay. Sabi dito, babasahin ko lang. So I will bless you as long as I live in your name. I will lift up my hands.
Itataas ang aking mga kamay. Yung gesture natin dapat nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Kaya nga nagtataas tayo ng kamay. Bakit? We are worshiping God. We are giving glory to God. Give glory to God by testifying God's goodness, by singing, by raising our hands. Kaya nga ang worship is a lifestyle. Yes, ito yung mga gesture, ito yung mga singing. Kaya ang worship ay lifestyle. Our lifestyle should glorify God. 1 Corinthians 6:19-20 yan. Next. Anong sabi? Do not know that your body is a temple of the Holy Spirit, not of your own, for you were bought with price. So what? Glorify God in your body. Ang ibig sabihin, yung buhay mo dapat nagbibigay kaluguran sa Diyos. Kasi pwedeng, yes, kumakanta ka, nagte-testify ka, nagwe-witness ka, na tinataas mo ang iyong kamay, may gesture ka ng worshiping God, glorifying God. Pero kamusta yung buhay mo naman? Baka mamaya taliwas doon sa sinasabi mo, yung ginagawa mo, dapat yung ating buhay ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Another thing, una, by worship. Pangalawa, by humbling ourselves before Him. Paano mabigyan ng kaluguran ng Diyos? Pag nagpapakumbaba tayo. Pride steals God's glory and God does not share His glory to anyone. Thus, anyone who exalts himself will be humbled. Hindi papayag ang Diyos na tinitake mo ang glory na para sa Kanya. Pag nagiging mayabang tayo mga kapatid, sa anumang aspeto ng ating buhay, may binibigay na biyaya ang Panginoon sa atin at nagyayabang tayo. Siyempre, kasi magaling ako, diba? Matalino ako, etc. mga kapatid, malakas ako. Pag tinitake natin yung glory, hindi pumapayag ang Diyos. Ang sino mang nagmamataas ay lagi niyang binabagsak. Na-witness na natin yan marami ng beses. Sino mang nagmamalaki, hindi papayagan ng Panginoon. So, we give God glory pag nagpapakumbaba tayo na bibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Pride steals God's glory. Always say, I must decrease. He must increase. Sabi ni John. John 3:30 na. Paki-post mo. Sabi niya, andyan na pala. He must increase, but I must decrease. Hindi ako. Si Jesus ang malugod. Siya ang maitaas, hindi ako. Yan po ang dapat nating motto, palagi sa ating buhay. Another thing, how are we going to give God glory? By reflecting God's character. Nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos pag yung character ng Diyos, yung kanyang pag-ibig, yung tinatawag na attributes of God, communicable attributes of God, isinasabuhay natin yung pag-ibig ng Diyos, yung mercy ng Panginoon, nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. We give God glory when we reflect His communicable attributes. Matthew 5:16, ang sabi niya, in the same way, let your light so shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Pag nagiging mabuting Kristiyano tayo, tagasunod ng Panginoon, nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Ang linaw mga kapatid, they will see your good works and give glory to your Father who is in heaven. We do not have glory on our own. Yung glory, hindi naman sa atin yun eh. Yung ilaw, hindi sa atin galing yun eh. Para lang tayong mga buwan. Diba? Bakit may sarili bang liwanag ang buwan? Wala. It just reflects the light of the sun. No? When we become more like Christ, every day we reflect God's glory. Let your light so shine. Sabi mo sa katabi mo, let your light shine. Let your light shine. Amen. Lastly, what happens when we give God glory? Ito na yung result. Kanina, application, how we will give God glory. Panghuli, ano yung result na tayo? What happens when we give God glory? Number 1, God delights in His glory being revealed. Nalulugod ang Diyos. Natutuwa ang Panginoon. God takes pleasure when His glory is being revealed. He is pleased when His creation is glorifying Him. Psalm 147 verse 10, the Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His steadfast love. Pagka nagtitiwala tayo sa Diyos, binibigay natin ang kaluguran sa Panginoon, sinasamba natin ang Diyos, nalulugod ang Panginoon. Natutuwa siya sa atin mga kapatid. So 2 Corinthians 3:18, ano sabi diyan?
Ano pang nangyayari? Una, nalulugod ang Diyos. Pangalawa, nababago tayo. Ito yung resulta ng pag binibigay natin ng glory sa Diyos. Una, nalulugod ang Diyos. Pangalawang resulta, natatransform tayo. We are transformed as we reflect His glory. Transformation. We experience change when we truly gaze the beauty of God's holiness. Pag nakita mo yung glory ng Diyos, yung splendor ng Panginoon, yung greatness ng Panginoon sa buhay mo, ano mangyayari sa'yo? Mababago ka, kapatid. Hindi pwedeng yung na-realize mo, na-experience mo si Lord, na-encounter mo ang Panginoon, yung holiness ng Panginoon, yung glory ng Panginoon na-encounter mo, tapos walang magbabago sa'yo, imposible. It's not true encounter. 2 Corinthians 3:18, ano sabi diyan? And we all to another. For this comes from the Lord who is, ano daw mangyayari? Pag na-behold, nakita mo yung glory ng Diyos, matatransform tayo from one level of glory to another. Matatransform tayo, mga kapatid. You cannot behold God's glory and stay the same. Hindi pwede. Na pag nakita mo ang glory ng Panginoon, tapos same person ka pa rin, hindi ka na bago, hindi pwede yun. A true encounter with His majesty changes how we live, speak, and love. Pag na-encounter mo si Lord sa buhay mo, mga kapatid, nandiyan pa kayo? Pag na-encounter mo si Lord sa buhay mo, nakita mo, na-realize mo yung glory ng Panginoon. Yung kaningningan ng Diyos, yung greatness ng Diyos sa buhay mo, mababago ka eh. A true encounter with His majesty changes how you live, speak, and love. Paano tayo mamuhay? Paano tayo magsalita? Mababago yan, mga kapatid. You cannot behold God's glory and stay the same. Hindi pwede, mga kapatid. May nakita nga ako isang post nung nakaraan. I read a post in social media which say, you cannot treat people like garbage and then worship God in the same time. Hindi pwede eh. Ulitin ko you can't treat people like garbage and then worship God at the same time. Hindi pwedeng yung nagwo-worship ka sa Lord, totoong nagwo-worship ka sa Lord, nare-realize mo yung glory ng Panginoon, yung holiness ng Panginoon, na i-experience mo yung presence ng Diyos, tapos tinatrato mo yung ibang taong parang basura lang. Nagsisinungaling ka sa mga tao, gumagawa ka ng kalokohan sa mga tao. Hindi pwede, mga kapatid. We cannot. There is no true transformation because there is no true encounter of God's glory. Walang tunay na pagbabago kasi walang tunay na encounter sa Diyos. Mechanical encounter. Okay. Sisimba. Religious lang eh. Pupunta. Hindi talaga na-experience ang glory ng Diyos. Hindi na-realize yung beauty of His holiness. Kaya hindi nababago, mga kapatid. Nagiging religious eh. Anong reason why we don't experience transformation? Number one, lack of communion. We are not being transformed from glory to glory because we do not take time to commune with God. Wala tayong oras sa Lord. Wala tayong oras manalangin, walang oras tayo mag-Bible study, walang oras tayo magbasa ng Bible. Tapos we experience, kasi nga you can experience change and transformation pag nabibehold mo yung glory ng Diyos eh. Pag na-i-experience mo si Lord, paano mo ma-experience si Lord kung wala kang time para sa Kanya? Kapatid, umatin ka naman. Ay, busy po ako eh. Maglalaba po ako eh. May 3 t-shirt po akong lalaban. 3 t-shirt lang pala lalaban. Padala mo na lang sa akin at ako maglalaba. Diba? Kapatid, makagawa lang ng reason. Kapatid, kung gusto mong lumago sa pananampalataya mo, bigyan mo ng time si Lord. Sabi mo sa tabi mo, bigyan mo ng time si Lord. Amen. Lack of communion. Lack of communion with God. We do not take time to talk to God and read His Word. We pray like we are giving God shopping list
Kapag nag-pray, okay, pastor, nagpe-pray naman ako eh. Paano naman yung pray mo? Ganito po. Lord, pahinga ako nito, pahinga ako niyan. Ito yung, yung pang tuition ng anak ko. Ito yung pang, namin pang SM ko. Pang shopping, pang Shopee, pang Amazon, pang Temo. Ito, Lord, Pag puro ganun lang prayer mo, puro hingi. Okay, nagpe-pray ka, pero yung prayer mo, ganun, puro hingi lang. Hindi communion yun. Ang communion, you talk to God heart to heart, you read His Word, you try to understand God's Word, doon mo makikita yung glory ng Panginoon, doon ka matatransform. Yun ang sinasabi ng Biblia. After we behold God's glory, we are being transformed from one level of glory to another. Una, lack of communion. Pangalawang reason, bakit hindi tayo natatransform? Mechanical religiosity. Anong ibig sabihin ng mechanical religiosity? Nagpe-pray ka, parang wala lang. Salamat po sa araw na ito. Tapos na. Magsisimba ka, punta ka lang, mechanical lang, para ka lang robot. Pupunta ka, uwi, hello. Hindi mo ini-experience yung presence ng Panginoon. Hindi mo inuunawa yung mga salita ng Diyos. Mechanical religiosity. Anong kinaibahan natin sa ibang religion? Pupunta na simbahan. Salamat mo. Uwi na. Pag nadapa, kung ano-anong sasabihin. Sorry. Di ba? Talaga namang napaka-religious eh. Mechanical eh. Natapos niya lahat ng beads. Natipalok. San Pedro. Kung ano-anong sinasabi, puto kong tsinta. Kung ano-ano lumalabas sa bibig eh. Religiosity lang, mechanical lang. Parang robot. Pag sinabi natin mechanical, parang robot lang. Hindi tunay na experience, hindi tunay na relationship sa Panginoon. Kinakabisado. Lahat ng bagay kinakabisado. Mechanical religiosity. When we become mechanical Christian, there is no true encounter. Pag ano na lang, sige, makapunta na lang ng church, sige, makapanalangin na lang, sige, makapagbasa na lang. Maganda yung may habit tayo ng pagbabasa everyday, pero tandaan natin mga kapatid, take time to digest yung salita ng Panginoon. Lord, anong sinasabi mo sa akin? Hindi lamang parang habit na lang. Ganon din sa pananalangin, pagsisimba. Tanggalin natin yung tinatawag na mechanical religiosity. Kasi hindi natin ma-encounter si Lord. Walang transformation pag ganyan mga kapatid. Ang galing-galing mo paawit, pero kamusta naman yung buhay mo sa relationship mo sa Panginoon? Let me close mga kapatid. Our very purpose in life is to glorify God. Ang purpose natin sa buhay, yan ang number one purpose natin, to glorify God. He saved us so that we might reflect His glory in all we do. Sabi ng 1 Corinthians 10:31, anong sabi dyan? So whether you eat or whatever you do, for the glory of God. Amen? Lahat ng gagawin mo, pinaka-basic yung binigay dito eh. Whether you eat or drink, pinaka-basic yan eh. Or whatever you do, gawin daw natin sa kaluguran ng Panginoon to glorify God. Everything in our lives, every action, every word, every thought, should point to Him. Therefore, let us live to give glory alone. Soli Deo Gloria. Sabihin nga natin, Soli Deo Gloria. Amen. Let us all stand. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. I will close the message, mga kapatid.